Hello mga ka-Health Real Talk! The power of self-forgiveness. The hidden illness of unforgiveness. Kapag hindi mo mapatawad ang sarili mo, para kang paulit-ulit na binabalikan ng katawan mo yung trauma. Ang utak, amygdala at hippocampus ay nagre-record ng stress at bawat alaala ng pagkakamali ay parang sugat na muling bumubuka. Tuloy, hindi lang emosyon ang nasasaktan, kundi pati katawan mo. Ulcers at acid reflux dahil sa sobrang stress, hormonal imbalance na nagdudulot ng insomnia, weakened immune system kaya mas madaling magkasakit. Self-forgiveness versus self-excuse. Forgiveness is not about saying wala namang mali. Ito ay pagtanggap na nagkamali ka nga pero hindi ka na lang ikukulong sa pagkakamali. Ang excuse ay pagtanggi sa mali. Ang forgiveness ay pagyakap sa aral at pagbibigay ng second chance sa sarili mo. Everyday practice for healing. Breathing release. Huminga ng malalim at isipin na bawat pag-exhale ay ang pagpapakawala ng guilt. Mirror talk. Harapin ang salamin at sabihin, I forgive you. You are worthy of love. Letter of release, isulat ang lahat ng pagkakamali. Pagkatapos ay isulat sa dulo, I choose to let this go. Service to others, gumawa ng mabuti sa kapwa bilang simbolo na kaya mong bumangon at magbigay ng healing. Why OFWs need this reminder? Maraming OFWs ang nagdadala ng guilt of living. Iniisip na iniwan ng pamilya kapalit ng trabaho abroad. May mga OFWs ding pinapasan ang maling desisyon sa pera, relasyon o karir. Pero tandaan, hindi ka man perpekto, hindi rin natatapos ang kwento mo sa iyong pagkakamali. Bawat araw ay second chance to live wiser. At ang Health Real Talk reminder, kung pinatawad ka na ng Diyos, ng ibang tao o ng panahon, bakit ikaw patuloy mo pa rin pinarurusahan ang sarili mo? Forgiveness is freedom. At ang kalayaan mula sa guilt ay gamot para sa puso, isip at katawan. Self-forgiveness is not the end of the story. It is the beginning of your healing. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.